Joint naval exercises ang China, katuwang naman ang Russia. 16 na marine vessels at 2 submarine ng China ang idineploy sa Yellow Sea malapit sa Korean Peninsula. May 4 na warships at 3 supply ships naman doon ang Russia. Hirit ng China, ang pagsasanay ay bahagi umano ng maritime protection daw ng 2 bansa na magkaalyado na mula noong World War II. Nagbabala rin ng China noong Sabado sa posibilidad ng armed confrontation sa balikatan exercises kung mapalapit ito sa pinag-aagawang isla tulad ng Panatag o Scarborough Shoal at Spratly Island sa Palawan. Hindi naman nababahala ang Pilipinas at Amerika sa napaulat na naval exercises ng Russia at China. Sabay giit na walang kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo na Panatag o Scarborough Shoal ang balikatan exercises na isinasagawa ngayon sa Palawan. Mamaya po sa ating Talakayan with Igan, bubusisiin natin ang umiinit pang usapin sa pagitan ng China at Pilipinas sa usapin sa Panatag o Scarborough Shoal. Kayo rin po ay maaaring makibahagi sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong opinyon sa official Facebook fanpage ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Gamitin po lamang ang hashtag na talakayan. Nagtataka, alam naman ng China, wala tayong kapabilidad makipagdigmaan. Bakit parang nangaasar lang? Kaya nga, naninindak. Kaya nga naninindak. Pero hanggang saan naman yung kayang gawin ng Pilipinas para protektahan din itong sinasabi nating right ito sa Panatag, diba? Hanggang diplomatic protest na lang. Yun na nga yun lang naman din ang magagawa natin. Walang unless kinakatakot nila that since the Americans are here, na may gawin tayong, move because nga we have the Americans with us. And tagal-tagal na po nilang nagbabalikatan dito. Wala silang kinalaman dyan. Naghahanap lang sila ng away talaga. Pero China, how aggressive they are. Pero parami tayo ng hours. Oo, tayo naman, parami ng proof na. Kaya siya yung mga map natin from the year 1700s, proves that the shoal is part of the Philippines. So, yan yung mga pruweba na lang na iakyat natin sa international court bilang panlamang. Kasi wala kami mga warship na katulad ng sa inyo. Kaya ako, para umalis ang China dyan talaga, isang malaking solusyon lang dyan, isama sa balikatan exercise ang BIR para takot sila sa BIR, Chinese. Umalis sila sa Baka magsarado ang umpin ha. Okay, umapila naman ng tulong ang mahigit 100 pamilyang nasunugan sa Barangay Pag-asa, Agham Road sa Quezon City noong Biyernes. Pangunahin na nilang problema ngayon ang kakapusan ng pagkain bukod sa walang maayos na babalikang tahanan. Kulang na kulang daw kasi ang binibigay na tulong ng DSWD para sa dami na apektado ng sunog. Ang isang ginang naman doon na nakabuwanan na problemado dahil hindi niya alam kung saan siya abutan ng panganganak. Karamihan naman sa mga residente doon ayaw pa ring lisanin ang kanilang lugar. Sa katunayan, nagkabit pa sila doon ng mga tolda. Umaasa ang mga residente na makapagsimula muli ng bagong buhay sa lalong madaling panahon. Palala ang sitwasyon kasi ang mga bata may mga nagkakasakit na. Tapos pangalawa, medyo kinakapos na sa supply ng pagkain. Wala nga ito nga sa baby ko pa, mga anak nga ako, wala namang yan, sakto lang mga pagkain. Oh boy. Samantala, ginawa naman ng pagkilala ang isang nasawing pulis dahil sa kanyang ipinakitang katapangan at dedikasyon sa pagresponde niya sa isang hold-upan kahit off-duty siya noon. Isang posthumous award for bravery ang binigay ng VACC sa pulis na botas na si PO2 Joel Magno. Nasa bahay lang daw ng kaibigan sa Sampaloc, Maynila si Magno noong Huwebes nang makarinig na may hino-hold up sa di kalayuan. Agad rumisponde si Magno pero agad binaril sa ulo ng isa sa mga suspect. Naulila ni Magno ang asawa at 9 na taong gulang na anak. Sa Martes, ililibing ang pulis sa Dasmariñas, Cavite. Hanggang sa ngayon, hindi pa nahuli ang mga suspect. Naunahan pa ng BACC po ang PNP. Oo nga, Pati Malacanang. Okay, pasadahan naman natin mga aksyong balita sa magang ito. Narito na ang Ronda Reports. Isang bangkay ng lalaki natagpuan palutang-lutang sa may South Seawall ng Quirino Grandstand sa Maynila kagabi. Yan ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima. Iyan, pasado alas 9 ng gabi ng isang bangis laraw ang una nakakita sa katawan ng isang lalaking naka-green na t-shirt at army green na shorts. May taas ng lalaki na mula 5'6 hanggang 5'9 at dinatayang nasa higit 30 anyos ng edad. Sa inisa na investigasyon, wala nakita mga sugat sa katawan ng biktima na wala rin pagkakakilanlan.
Kinakailangan namang imbestigahan pa ang pangingitim at pamamaga sa mukha ng biktima na maaari rin daw sa matagal na pananatili ng katawan nito sa tubig. Tinitingnan rin ng pulis ang posibilidad na maaaring nalunod ang biktima. Marami pa rin kasing lumalangoy sa Manila Bay lalo't mainit ang panahon kahit na pinagbabawal na ito ng Luneta Park Management. May nakita rin tila mga bakas ng dugo sa lugar pero iimbestigahan pa rin ito. Nasa St. Ivan Funeral Homes na ang labi ng biktima. Igan? Maraming salamat sa Lima Refran. Babala mga kapuso, mag-ingat at maging mapanuri sa perang inyong tinatanggap. Sa isang mall sa Cubao, Quezon City, arestado ang 2 lalaki at isang babae dahil umano sa paggamit ng peking pera. Ay sa ulat, nagamit pa raw nila mga peking pera sa 2 fast food outlet. At sa ikatlong restaurant na kanilang kinainan, lumamon pa lang. Kala niya isa lang Nabisong peke pa lang kanilang binaya dahil dito kinupiskan mga otoridad. Mga bago peke. Aabot sa 40,000 pisong halaga ng peking pera. Todo tanggi naman ng 3 suspect sa paratang laban sa kanila. Pangit nga ni Cory at ni Ninoy. Naharap naman sa reklamong illegal possession and use of false treasury ang mga nahuling suspect. Pero ang tinatry na nila mga bagong circulated bills Yan ay yung mga bago kasi natin. Kasi diba lumabas yun, sabi, parang play money kasi iba-iba yung kulay niya. Ayan, ginawa na nila. Tsaka hindi kayang gayahin talaga. Naman yung linya na security, talaga namang ang Ang lalaki. Tapos ang laki. Tapos kamukha na ni Vice Mayor Binay si Makapagal. Doon pala Masyado maitim na. Tapos yung kanina yung parang shadow, di ba? Cartoons. Nako. Pero ano ginagawa nila? Hindi Pinapalitan kaya sinubukan lang yan dahil malapit na rin ang eleksyon. Yung kumakalusot. Sinubukan Kasi puro fast food. Siguro naman busog na sila nung ikatlo. Oo, no, ikatlo. Talaga nalata na sila. Talagang lamon kung lamon. Tatlong fast food na karma. Nasunog naman na isang tindahan ng sapatos. Uy, sapatos na naman. Sa Barangay Concepcion, Malabon, kaninang hating gabi. Hindi bababa sa 5 milyong piso ang tinatayang halaga ng napinsala. Yan ang road report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, lalong nag-init ang kapaligiran sa may Barangay Concepcion, Malabon nang sumikla mga apoy sa isang tindahan ng mga sapatos pasado alas 12 ng hating gabi. Hindi bababa sa 15 truck ng bumbero agad na parosponde sa lugar. Makarang itaas ay 3 alarma ang hudyat ng sunog. Palibas ay makapalang pader. Di agad na aninagan ng apoy, Igan, pero ang may itim at makakapal na usok na lumalabas sa mga bintana nito ay indikasyon na di basta-basta ang sunog. Ilang saglit pa, sumitap na ang apoy, Igan, at di naman nagpasindak ang mga bumbero. Makalipas ang mahigit 4 na oras, ganap ding napula ang sunog. Pero ayon sa may-ari ng tindahan, di bababa sa 5 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang nawala sa kanila. Bagamat di pa natitiyak ang sanay na sunog, halos nakakasiguro raw may-ari ng tindahan na wala itong kinalaman sa kuryente. Agad daw nilang pinatay daw nila yung circuit breaker nila bago nila iwanan yung kanilang tindahan. Samantala, isa pang teorya ng mga investigador, maaaring ang tinatawag daw na spontaneous combustion ang dahilan ng sunog, bunsod ng mainit na panahon at mga combustible materials sa loob ng tindahan. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. At balitang sports naman tayo, binati ng Malacanang ang Philippine rugby team na Volcanoes para sa tagumpay ng grupo sa kanilang final match sa Asian Five Nations Rugby Tournament noong Sabado. Sa score na 28-18, pinataob ng Volcanoes ang rugby team ng Sri Lanka, dahilan para makapasok na ang Philippine Volcanoes sa Asian Top 5. Dito ay pipiliin ang ipadadalang koponan sa 2015 Rugby World Cup na gaganapin sa London, England. Inaasahan ding tataas ang ranking ng grupo sa International Rugby Board dahil sa kanilang huling performance. Congratulations! Galing What's up, naman. guys? Congratulations. At sa ibang balita naman, lumabas noong nakaraang linggo na sa isang pag-aaral sa Amerika na Pilipinas sa may pinakamalaking bilang ng naniniwala sa Diyos sa buong mundo, kung saan 74% ang nagsabing malakas daw ang kanilang pananampalataya. Kahapon nagtipon-tipon naman sa isang convention sa kauna-unahang pagkakataon ang mga atheist o yung mga hindi naman naniniwala sa Diyos at yung mga agnostic o yung mga